Gaya ng ating paksa sa umagang ito, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso. So, kilalanin muna natin, sino ba yung binabanggit na yan ni Apostol Pedro, na kung saan ang ililigtas ng Panginoon yung kanyang mga banal. Sino ba yung mga banal na binabanggit na yan sa banal na kasulatan? Sa unang Korinto 14:33, sa King James Version, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. So yung mga banal, nandoon sa iglesia. No? Ang sabi sa magandang balita, Biblia, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. So yung palang mga banal, yun ang mga hinirang ng Diyos, na kung saan yun ang mga nasa iglesia. Sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, no? Alam natin sa bungad, unang chapter ng unang Korinto, sinasabi na dyan, yung mga iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus. So yung mga banal pala na sinasabi dito sa ating paksa, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal, no? Ay mga nandoon sa iglesia. Yun yung mga hinirang ng Diyos. Ngayon, nagbigay tayo ng mga halimbawa ng mga banal na iniligtas ng Diyos. No? Ang Diyos daw, ang Panginoon daw marunong magligtas ng mga banal. Saan? Sa tukso. Ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga banal. Bigay tayo ng mga halimbawa na iniligtas ng Diyos. Sa pinagkunan din ng paksa natin, sa 2 Pedro 2:5, doon lang sa gawing itaas yan, ng 9, no? Sa ibaba. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan sa masasama. So, kung ating titingnan, isa yan sa ibinigay na halimbawa ni Apostol Pedro bago niya sabihin na ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso. Ngayon, binigay na halimbawa ni Apostol Pedro itong si Noe, no? Sapagkat alam natin kung ano ang kasaysayan ng unang panahon. Sa panahon ni Noe, talamak ang kasamaan ng sanlibutan. Kaya nga, ginunaw ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. So makikita natin, wawalo yung nakita ng Diyos na matuwid sa harapan niya. Yung lahat ng tao na nabubuhay sa panahon na yung puro masasama. Unang-una, iniligtas ng Diyos ang kanyang mga matuwid na hindi maakay nung kasamaan ng sanglibutan sa panahon na yon. Hindi maakay ng tukso sa panahon na yon. Ano ang ginagawa ng tao noon? Mga kalayawan, paggawa ng masama, pagpatay sa kapwa, lahat ng mga masasamang bagay sa panahon na yon, nasumpungan ng Diyos sa sangkatauhan. Liban lang dito sa 8, sa pamilya ni Noe. So, makikita natin, nandoon ang pagliligtas ng Diyos. Unang-una, sa kanilang pananampalataya. Hindi sila naakay, nagayahin yung gawa ng mga masama na nabubuhay sa panahon na yon. Ikalawa, iningatan ang kanilang buhay para hindi mapinsala, hindi mamatay sa darating na baha na yon. Di ba? Pinagawa sila ng daong para siya nilang maging sasakyan, hindi sila mamatay sa malaking baha. So, nandoon ang pag-iingat ng Diyos.
sa kanyang mga banal. Ibinigay din na halimbawa ni Apostol Pedro sa talatang 7, at iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Isa rin sa ibinigay ni Apostol Pedro, si Lot. So alam natin kasaysayan ni Lot. Si Lot, pamangkin ni Abraham. Si Abraham nga nakipagtawaran pa sa Diyos. No? Nakipag-usap sa Diyos. Ano ang sabi niya? Panginoon, kasi sinabihan ng Diyos si Abraham na kanyang gugunawin yung Sodoma at Gomora. Doon nakatira yung kanyang pamangkin na si Lot. Gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng niebe, ng apoy. No? Susunugin. Kung sa panahon ni Noe, tubig, yung dalawang bayan naman sa pamamagitan ng apoy. Kaya ang sabi ni Abraham sa Diyos, kung meron kayo kang makita ng 50, gugunawin nyo ba? Alang-alang sa 50, hindi ko gugunawin. Hanggang sa umabot sa 20, 10, kung umabot ka ng 10, merong matuwid na tao doon sa dalawang bayan na yun, gugunawin nyo ba? Hindi ko gugunawin. Alang-alang doon sa 10. Kaya lang, bakit ginunaw ng Diyos? Wala sa 10. Si Lot lang, yung kanyang asawa at 2 anak na babae. 4 lang sila. Napahamak pa yung kanyang asawa dahil lumingon. So ipinakikita natin, nandoon ang pagliligtas ng Diyos. Bagamat nandoon, susunugin yung 2 bayan, nakatira yung pamilya ni Lot. Pero nagpasugo ang Diyos ng 2 anghel para sabihan si Lot na umalis sa bayan na yon sapagkat kanyang parurusahan ang 2 bayan na yon. So, gumamit ang Diyos ng anghel para sabihan sila na umalis. So, nandoon ang pagliligtas ng Diyos. Kaya makikita natin, gumagawa ng paraan ang Diyos para yung kanyang lingkod ay maligtas niya. Iligtas niya. Di ba? Siya ang gumagawa ng paraan. Tutulungan yung kanyang lingkod. Meron pa bang ibang tinulungan doon? Wala na. Sino lang ang tinulungan niya? Pamilya lang ni Lot. Pamilya lang ni Noe. Bakit? Kasi yun lang yung mga banal na nakita ng Diyos. Kaya sila ang siyang tinulungan, iniligtas ng Diyos. Di ba? Para hindi mapahamak. Isa pa rin, ito. Ito niya, sino yung nasa picture? Si Jose. Ano? Ang sabi doon sa Genesis 39:9, paano nga aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ang sabi ni Jose doon sa asawa ni Potiphar. Kilala natin si Jose, madalas natin ma-Bible study yan. Si Jose, no? Na isa sa mga anak ni Jacob na napunta doon sa Egypt dahil ibinenta ng kanyang mga kapatid. Naging tagapamahala sa Ehipto na maraming mga taon. Nagligtas sa kagutuman sa maraming bayan, lalo na sa Israel. Ano nangyari doon? Nung siya ipagbili doon, napunta siya kay Potiphar, naging siya ang tagapangasiwa ng mga ari-arian ni Potiphar. Nagandahang lalaki sa kanya yung asawa ni Potiphar, tinutukso siya na siya ay sipingan. Pero ilang beses na ginawa sa kanya yon, tinanggihan niya. Ayaw niya. Kaya nga, yun na nasa banggit niya. Paano nga aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Nung dumating ang tukso kay Jose, paano niya natanggihan? Paano niya nalabanan yung tukso? Alin ang nasa isip niya? Ang nasa isip niya, ang Diyos. Di ba? Nasa isip niya ang Diyos, bakit ako gagawa ng malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Pero subukan ng isang tao, alisin niya sa isip niya ang Diyos. At dumating ang tukso, sigurado yon, maaakay siya, gagawin niya. Lalo na, ilang panunukso ang ginawa nitong asawa ni Potiphar sa kanya.
Ha? Niyayaya siya. Pero dahil nasa kanya ang pananampalataya, dahil siya isang Israelita, alam niya yung pagkatakot sa Diyos, hindi siya natukso na gawin yung bagay na masama. Kaya ano ang sabi doon sa ating paksa ni Apostol Pedro? Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso, no? At maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahang hanggang sa araw ng paghukom. So makikita natin dalawa lang. Ang ililigtas ng Diyos yung kanyang mga banal. Pero yung mga hindi banal, yung mga di matuwid, ayun, meron, nasa ilalim ng kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Isang tutulungan, isang pagpapalain ng Panginoon, yun yung mga banal, yun yung mga tagasunod. Pero, yung mga nasa ilalim, nung paggawa ng masama, kaparusahan. Di ba? Kaparusahan. Tutulungan ba kung nandoon sa kaparusahan? Hindi. Pababayaan nga eh. Di ba? Andun ang bibigay na sa masama ng Diyos sa kanila sapagkat sila'y masuwayin. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Roma, sige, kayo mga mapagsambay ka sa Diyos-Diyosan, no? Na imbis na sundin ninyo yung utos ng Diyos, imbis na sambahin ninyo yung malang, ang sinamba ninyo, yun nilalang ng Diyos. Ano yung nilalang ng Diyos? Nilalang ng Diyos yung tao, nilalang ng Diyos yung mga kalikasan. Pero ano ang ginawa ng tao? Sinamba kung ano yung ginawa ng Diyos. Sinamba yung tao. Sumamba sa rebulto, sumamba sa mga kalikasan, sa hayop. Di ba? Ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay sila sa kahalayan. Pinabayaan na sila ng Diyos. Bakit? Ililigtas pa ba? Ang sabi, nasa ilalim sila ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Ang tanong nga lang, kasi paksa natin, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal. Ngayon, kung dumarating yung maraming mga pagsubok sa buhay na ito, lalo na sa panahon ng pandemic, kung mahina ang pananampalataya ng isang kapatid, mahina ang pananampalataya ng isang tao, maraming question na darating sa kanya. Na kung minsan, sinisisi ang Diyos, puro question mark, puro tanong. Bakit ako? Bakit ang mahal ko sa buhay? Ang siya nagkasakit? Bakit nangyari sa akin ito? Bakit ako nagkasakit? Bakit ako naghirap? Samantalang ang sabi nga sa banal na kasulatan, ang sabi ni Apostol Pedro, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal. Hindi ibig sabihin na ang Panginoon marunong magligtas ng mga banal, wala nang darating sa iyong mga pagsubok. Lahat ng tao darating sa mga pagsubok. Iglesia ka man, di ka iglesia. Dahil ikaw'y may buhay, nandito sa lupang makasalanan, taong makasalanan, darating ang mga pagsubok. Ang nangyayari kasi, nakapokus kasi kuminsan ng isip ng tao doon sa mga bagay na pang material at pang physical. Pandito lang. Pag kami nangyaring hindi maganda sa physical, kaya questionin ng Diyos. Pag mayroong hindi magandang nasa material na bagay sa pamumuhay, sa Diyos pa rin. Diba? Ang hindi naisip ng tao, pinagpapala ka ng Diyos, tinutulungan ka ng Diyos, inililigtas ka ng Diyos, na hindi lumayo sa Kanya, na hindi ka gumawa ng masama para lang sa mga pangangailangan mo. Inililigtas ka ng Diyos, ang inililigtas sa iyo, yung iyong pananampalataya. Darating tayo sa maraming pagsubok sa buhay na ito, sa maraming pagtitiis. Gaya nga ng sabi ni Apostol Pablo, ipinagmamalasakit kami
No? Tayong mga iglesia ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, ang ipinagmamalasakit ng Diyos, kami wikang nandoon sa iglesia ng Diyos, sa lahat ng ating mga pagtitiis at pananampalataya. Meron tayong titiisin. Mga tiisin sa buhay nito. Tulad nung paksangan, nung nakaraang linggo, di ba? Tungkol sa pagtitiis, pagbabata. Hindi ibig sabihin, nagbabanal ka, lingkod ka ng Diyos, wala ka ng tiisin. Tayo nga, maraming tiisin. Tayo ang maraming batahin sa sanlibutan ito, sa iba't ibang mga kaparaanan. Kinakailangan ng pagtitiis. Ngayon, kung dumarating yung mga pagsubok na yan, mga tukso na yan, natiis mo, di ba? Napaglabanan mo, hindi nanghina ang iyong pananampalataya, napagtagumpayan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Di ba? Tinulungan ka ng Diyos na palakasin ang pananampalataya mo upang kung dumarating man ang maraming pagsubok sa buhay nito, hindi yung pananampalataya mo ang siyang manghihina, ang siyang mananamlay. Kundi, ang sabi nga, yung pagsubok, sinusubok yan para tayo ay lalong tumibay sa ating pananampalataya. No? Kaya, dumarating man yung mga pagsubok sa buhay na ito, parte yan ng ating buhay. Huwag maapektuhan ang ating pananampalataya. Diba? Ang sabi nga sa banal na kasulatan, itong ating katawan, humihina. No? Papahinayan. Habang ikay nagkakaedad, humihina yan. Iba't ibang mga karamdaman ang magkakaroon ka sa iyong katawan. Pero, ano ang dapat na higit na lumakas? Kung humihina man daw yung ating katawan, patuloy naman lumalakas yung ating katawang panloob. Patuloy naman lumalakas yung ating pananampalataya. Tulad dito, si Job, lagi natin nagagamit na halimbawa sapagkat napakagandang halimbawa ni Job tungkol sa pagtitiis at sa kanyang pananampalataya. Di ba? Namatay yung lahat ng mga anak niya, namatay. Mga ari-arian niya, kabuhayan niya, naubos dahil sinamsam ng mga tulisan. Wala nang anak, wala pang kabuhayan, nagkasakit pa. Di ba? Mula ulo, mula sa piyo hanggang sa talampakan. Nagkaroon ng mga bukol na kinakayod niya ng bao dahil sa kate. Pero, hindi naging dahilan yun. Yung lahat ng mga pagtitiis na yun, mga pagsubok na yun, panunukso ng dyablo para iwanan niya ang Diyos. Kasi alam natin ang kasaysayan kung bakit nangyari sa kanya yun. No? Tinutukso siya ng dyablo na kung siya ay mawalan ng mga anak, mawalan ng kabuhayan, magkasakit, iiwanan niya, tatalikuran niya ang Diyos. Pero ginawa ba ni Job? Hindi ginawa ni Job na talikuran ng Diyos, kundi nanatili siyang matibay. Ang sabi niya, na magkagayon sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Kita niyo yung pananaw ni Job sa kanyang buhay. Dumating ang napakalaking pagsubok sa kanya. Nawala ang lahat. Nagkaroon pa ng sakit. Ano ang kanya? Laging positive, di ba? Tatanggap ka ba ng yung mabuti lang ba ang tatanggapin mo at yung masama, hindi na? Pag mabuti ka lang ba, may mga natanggap na mabuti sa Diyos, doon ka lang ba magpapasalamat sa Diyos? Kapag ka masama na, iiwanan mo na siya. Kaya ano ang sabi ni Apostol, ni Job? Hindi niya iiwan yung Diyos. Hindi siya nagkasala sa Diyos. Hindi niya iniwan ng Diyos para paglingkuran sa lahat ng mga dumating sa kanyang buhay.
Ganon ang pagtitiis ni Job na nangyari sa kanya. At higit sa lahat, napagtagumpayan niya. Nakabawi siya, nakabangon siya dahil doon sa kanyang pagtitiis na yon, dobleng pagpapala ang ginawa sa kanya ng Diyos. O nagkaroon siya ulit ng mga anak, mas magaganda raw kaysa dati. Nagkaroon ng kabuhayan, doble sa kanyang kayamanan nung una. Ganon ang nangyari sa kanya. Kung bumigay na siya, bumitiw na siya, iniwanan niya ang Diyos, namatay siya. Di ba? Wala. Pati sa physical, material, mawawala yon, hindi pagkakaloob ng Diyos. Higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. Kung iniwan niya ang Diyos, hindi rin sa kanya ipagkakaloob. Kaya napakahalaga ng pagtitiis, pagtatapat sa Diyos. Ngayon, sa lahat ng bagay na yan, sino ba yung nanunukso tulad dito? Sino yung nanunukso? Hanggang sa panahong ito, sino ang manunukso sa tao? Apocalypse 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yun. Yung palang Diablo at Satanas. Yun ang dumadaya sa buong sanlibutan. Kasama niya yung kanyang mga kampon. Diba? Nandito sila at nanunukso, nandadaya para talikuran ang Diyos, para bulagin ang tao, yung katotohanan, gawing kasinungalingan sa tao. At yung kasinungalingan, yun ang itatak sa tao na katotohanan. Ganyan ang Diablo. So, dapat tayong pakaingat. Tulad ng itong Diablo na ito, siya ang nanukso. Diba? Kaya Eva at kay Adan, deceive, fear, punishment, or death. Adam and Eve knew that the punishment was death for eating from the tree of knowledge of good and evil. Diba? Alam ni Eva at ni Adan na yung ipinagbabawal ng Diyos na kainin yung bunga ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. Ano ang sabi ng Diyos? Pag kumain kayo niyan, walang pagsalang, mamamatay kayo. Pagdating sa babae, kay Eva, sabi ng Diyos, baka mamatay kami. So nagkaiba na. Lalong grumabi doon sa Diablo. Ang sabi ng Diyos, walang pagsalang, mamamatay kayo. Mamamatay talaga pag kumain. Pero anong sabi ng Diablo? Tunay na hindi kayo mamamatay. Ganon ang panunukso ng Diablo. Kundi madidilat wika ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Nakapandaya na. Di ba? Nadaya na si Eva. Kaya kumain siya. So hindi po mansanas yun ha. Walang binabanggit sa Bible na mansanas yun. Ang sinasabi diyan, puno ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. No? Pagkakilala ng mabuti at ng masama. At inalok pa niya yung kanyang asawa na si Adan. Kaya ayun, nangyari, nagkasala sila. Ang nanukso, yung Diablo. No? Nanukso rin sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. Jesus, the truth, vs. Satan, the liar. Di ba? Alam natin yung ginawang panunukso ng Diablo kay Satanas. Panunukso ng Diablo sa ating Panginoong Hesukristo. Dinala siya pagkatapos na mag-ayun ng ating Panginoong Hesukristo. 40 araw, 40 gabing nag-ayuno ang Panginoong Hesukristo, nagutom siya. Tinukso siya ng Diablo agad. Oy, kung ikaw yung anak ng Diyos, ito yung bato, gawin mong tinapay. Para meron kang pagkain. Natukso ba ang Panginoong Hesukristo? Hindi. Pangalawang panunukso niya, dinala siya sa templo, magpatihulog ka dyan.
Sapagkat nasusulat, nakikita natin gumagamit ng talata ang dyablo. Sapagkat nasusulat, aalalayan ka ng mga anghel ng Diyos. Magsusugo siya ng mga anghel para ikaw ay alalayan. Inuutusan niya ang Panginoong Kristo, magpatihulog daw sa templo, sapagkat magsusugo ang Diyos ng anghel para siya ay alalayan. Ginawa ba ng Panginoong Kristo? Hindi. Ano yung pangatlo? Dinala sa taluktok ng bundok, mataas na bundok. Ipinamala sa kanya ang lahat ng kaharian, lahat ng kayamanan. Ano ang pag-aangkin ng dyablo? Sa akin yan eh. Ano? Ibibigay ko yan kung kanino ko ibig. Ibibigay ko sa iyo yan. Magpatira pa ka lang at sambahin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian na yan. Lahat ng kapangyarihan na yan, ibibigay ko sa iyo. Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Sa Diyos mo lang ikaw ay sasamba. So, hindi natukso. Nakita natin, ang dyablo nanunukso una sa tiyan. Pagka ang tao gutom na, gagawa ng masama. Diba? Kaya maraming tao ngayon, pagka nahuli na nagnakaw o gumawa ng masama, pumatay ng hold up, ano ang mga katwiran? Walang makain yung pamilya. Ginagawang katwiran yun. Bakit? Kasi malakas na pang-akay na yung gutom para gumawa ka ng masama. Pero kung tutularan mo, yung ginawa ng Panginoong Kristo, gaya ng sabi ng Apostol Pablo, mangagkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ang pag-iisip ni Kristo, ang masunod niya yung kalooban ng kanyang ama. Diba? Gumawa ng mabuti. Yun ang nasa isip niya. Pagsunod sa kalooban ng kanyang ama, hanggang kamatayan, yun ang nasa isip ng Panginoong Kristo. Kaya yun din naman ang dapat na maisaisip natin para hindi tayo madaya, matukso ng dyablo. Ano ang kalagayan ng dyablo at Satanas sa sanlibutan ito? 2 Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. No? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang Diyos ng sanlibutan, ang dyablo. Ano? May Diyos ang sanlibutan. Ang dyablo, ang Diyos ng sanlibutan. Ano ang ginawa ng Diyos ng sanlibutan sa kasangkatauhan? Binulag daw yung kanilang pag-iisip. Hindi ang mata na physical. Hindi yan ang binubulag ng dyablo, ang pag-iisip ng tao. Paano bubulagin ng dyablo ang pag-iisip ng tao? Yun nga. Yung katotohanan, pinapalitan niyang kasinungalingan. Yung kasinungalingan, pinapalitan niya, ginagawa niyang katotohanan sa isip ng tao. Hindi dapat. Diba? Kaya, yun, ang paraan niya, bubulagin ang pag-iisip ng tao para daw hindi makilala si Kristo. Diba? Upang huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Sino ba si Kristo? Siya'y anak ng Diyos. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng kanyang ama. Pero dahil binulag ng Diyos ng sanlibutan ng pag-iisip ng tao, ano ang sabi ng iba? Ang Panginoong Kristo, isang ordinaryong propeta, hindi Diyos. Siya'y tao lang at hindi Diyos. Diba? Pagkatapos, ang Panginoong Kristo, yun rin daw yung Ama. Ang Panginoong Kristo daw, yun din yung Ama, yun pa rin yung Espiritu Santo, Trinity. May katotohanan ba sa banal na kasulatan? Wala. Kung paano yung kalagayan nung Amang Diyos, kung ano yung Diyos, ganun din yung kanyang anak. Siya'y Diyos. Mag-ama sila. Yung Espiritu Santo, kapangyarihan ng Diyos. Diba? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ng tao.
Kaya hindi sumilang yung kaliwanagan na yon tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa ang ginawa ng tao? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga tao. Gaya na nabanggit ko kanina, sino-sino ang mga sinamba ng tao? Ang tao mismo. Nakatulad lang din yung tao ang sinamba ng tao. Kung si Apostol Pablo nga hindi napasambi, niluluhuran na siya, binawal niya. Si Pedro, yung mga apostol na yan, niluluhuran na ng mga tao, inakalang sila yung mga bathala, sila yung mga Diyos na bumaba sa lupa. Pero itinanggi nila, doon lang kayo sa Diyos dapat sumamba sapagkat kami tao rin na katulad mo. Ano ginawa ng tao ngayon? Sinamba si Maria. Sino ba si Maria? Tao. Di ba? Kung yung mga mismo mga apostol na hindi napasamba. Tapos ngayon, sasambahin ngayon ng tao si Maria. Dapat ba sambahin? Hindi. Asan si Maria? Patay pa rin hanggang ngayon. Tulad din natin siyang tao. Bagamat kinasangkapan siya ng Diyos na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ilagay sa kanyang sinapupunan ang Panginoong Jesucristo. Ginamit lang siya ng kasangkapan ng Diyos para iluwal ang Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao. Pero hindi dapat sambahin sino man sa mga tao na nabuhay noon at nabubuhay ngayon, hindi dapat sambahin ng tao. Bakit sinasamba? Maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Dahil tayo sumasampalataya, hindi tayo kayang bulagin ng Diyos ng sanlibutan ito pagdating sa pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo'y sa Diyos. Kahit ang Ama natin ay yung Diyos. Pero yung mga nangatukso, sino yung kanilang ama? Ito, 8:44 ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi nga rito, meron daw bumulag, yung Diyos ng sanlibutan. Sino yung mga nabulag na yon? Sino yung mga natukso na yon? Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat ng una at hindi na nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yun, ama pala ng mga sinungaling, itong dyablo. No? Isang mamamatay tao. Hindi sa physical. Isang mamamatay tao, pinapatay. Yung kanyang pananampalataya. Ano ang mangyayari pagka pinatay ang pananampalataya ng isang tao, nabulag ang pag-iisip, ang kahantungan niya, ayun, ihahatid doon sa kamatayan, sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy at asupre. Doon magkakasama-sama itong dyablo at lahat ng kanyang mga nadaya. Mapalad tayo mga kapatid sapagkat hindi tayo nadaya ng dyablo pagdating sa ating pananampalataya. Kaya kinakailangan kilalanin natin kung sino yung ating kaaway. Yan, kinikilala natin yung ating kaaway, yung dyablo. Di ba? Siya raw yung Diyos ng sanlibutan. Siya yung ama ng mga sinungaling. Ang dyablo may kahinaan. Ano ang kahinaan ng dyablo? Kaya nga siya, kasi dati siya ay isang anghel ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pagmamataas, yun ang kahinaan niya, pagmamataas sa Diyos. Yung hindi pagsunod sa Diyos, yun ang kanyang kahinaan, kaya siya ay naging dyablo at satanas. Si Lucifer, nagkasala sa Diyos. Ang kahinaan niya ay ang sundin ang utos ng Diyos. Pero tayong tinawag ng Diyos sa kanyang iglesia para mangagbanal. Ang kahinaan natin ay yung sundin ang gusto ng dyablo. Hindi natin sinusunod yun. At ang kalakasan natin ay yung pagsunod sa utos ng Diyos. Di ba?
Yung utos ng Diyos ang ating sinusunod, hindi ang utos ng dyablo. Paano maliligtas ng mga banal sa tukso ang Panginoon? Tayo, kung dumarating ang mga tukso sa ating buhay, paano natin mapagtatagumpayan yun? Para hindi tayo madaig, hindi natin magawa yung bagay na ipagkakasala natin. Unang Korinto 10:13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Natapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. No? Gagawin ang paraan ng pag-ilag. Ituturo ng Diyos ang paraan para hindi ka madaya ng tukso. Ngayon, liliwanagin din natin yung talata. Baka magkaroon tayo ng maling interpretasyon. No? Datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Tandaan natin, ang Diyos hindi nanunukso. Ang nanunukso, ang dyablo. Tutulungan lang ng Diyos ang tao para hindi matukso ng dyablo ng higit sa kanyang makakaya. Tutulungan ng Diyos ang tao para malabanan yung tukso, ibibigay yung paraan ng Diyos para madaig mo yung tukso. Hindi ka madaya ng dyablo. Di ba? Ang dyablo ang nanunukso. Ang paraan ng pag-ilag ituturo ng Diyos. Yun ang paraan para hindi tayo madaya ng tukso o ng dyablo. At paano natin malalabanan ng dyablo na siyang manunukso? Unang Pedro 5:8-9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal at gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid sa nangasa sanglibutan. No? Ang paraan ibinigay ng Diyos. Ito yung paraan na ibinibigay ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pedro, ito gawin mo. Paano mo lalabanan yung dyablo? Labanan daw matatag sa inyong pananampalataya. So, ang ipanlalaban natin sa dyablo na hindi natin nakikita, yung ating pananampalataya. Paano natin malalabanan ng dyablo kung mahina ang ating pananampalataya? Kasi ang pananampalataya, iba't ibang klase rin, sinasabi sa banal na kasulatan. May mahinang pananampalataya, may walang pananampalataya, may malakas na pananampalataya. Nasaan tayo doon? Ang makalalaban sa dyablo, ang makalulupig sa dyablo ng kanyang panunukso, yung malakas na pananampalataya. Kung mahina ang iyong pananampalataya, madadaig ka ng tukso. Di ba? Madadaig ka. Kinakailangan lakasan natin yung ating pananampalataya. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Pagganap ng kalooban ng Diyos. Yun ang paraan, pinakamabisang paraan para lumakas yung ating pananampalataya. Ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo, yung aking wikang pagkain, kasi inaalok siya ng tinapay, ng pagkain eh. Yung aking wikang pagkain ay yung pagsunod sa utos ng Diyos. So tayo, ang pagkain din natin para lumakas yung ating pananampalataya, kung paanong itong ating physical body na ito pinalalakas natin, pinakakain natin, umiinom tayo ng vitamins, nag-exercise tayo, ginagawa natin ang lahat ng paraan para tayo lumakas. Ang kailangan din ng ating pananampalataya, ang salita ng Diyos. Yun ang pagkain ng ating pananampalataya para tayo ay tumibay, makalaban sa dyablo. Kung wala yung salita ng Diyos, paano mo lalabanan yung dyablo? Madadaig ka niya. Di ba? Kailangan mapaghandaan mo. Sabi nga, know your enemy. Kung kinilala mo yung kahinaan ng kalaban mo, matatalo mo siya. Paghahandaan mo eh. Di ba? So,
kalaban natin ng dyablo, kailangan pinaghahandaan din natin. Ang ating ipaghahanda, yung ating pananampalataya, maging matibay, maging malakas. Ngayon, mahina yung ating laman, kaya dapat palakasin natin yung ating pananampalataya. At kung dumarating ang tukso, ano yung pinakamabisang paraan pa para hindi tayo maakay ng tukso? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, 26:41 na Mateo, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan na may ibig, dapat mahina ang laman. Ayun, manalangin. Diba? Mabisang paraan para tayo ay makaiwas sa tukso. No? Manalangin. Kasi yan ang diretsong linya sa Diyos. Walang busy dyan. Di ba? Paano nagkaka-busy? Paano nagiging busy ang linya ng tao sa Diyos? Kasi kung sa landline, cellphone, kung mahina ang iyong internet, no? Yung iyong sagap, linya, nakakaputol-putol, choppy, hindi kayo magkaintindihan, minsan mapuputol pa, nawawala. Ngayon, pagka malakas ang internet mo, dire-diretso no? Walang putol. Ngayon, kung ating i-apply yung ating panalangin sa Diyos, yung ating panalangin sa Diyos, diretso sa Diyos yan. No? Walang choppy dyan, hindi mapuputol yan. Maliwanag sa harapan ng Diyos, sa pandinig ng Diyos yung ating panalangin. Paano humihina? Di ba? Sabi doon sa Matandang Tipan, sa pamamagitan wika ng inyong mga kasalanan, ito ang nagpapakubli sa mukha ng Diyos. Yung kasalanan ng tao, yun ang magpapakubli sa Diyos para hindi dinggin ang kanyang tinig. Ano ang sabi doon sa Kawikaan? Tumawag ako, binigay ko yung payo ko, ayaw nyo kong sundin. Kaya wika, darating ang panahon, tatawag kayo sa akin at hindi ako sasagot. Di ba? Hindi kayo diringgin ng Diyos. Bakit? Doon sa kasalanang nagpakubli sa mata at harapan ng Diyos. Kaya, kung ang banal, ang siyang mananalangin sa Diyos, ang kanyang mga lingkod, direkta sa Diyos, diringgin ng Panginoon. Ngunit, kung nandong tayo sa pagkakasala, hindi tayo diringgin. Mapuputol ang linya, hindi siya sasagot. Diba? Kaya kinakailangan, talagang nagbabanal tayo, talagang ginagawa natin yung kalooban ng Diyos para manalangin man tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Diyos, diringgin tayo at pakikinggan tayo ng Panginoon. Tulad din ng panalangin na ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Binigay niya ng halimbawa, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Di ba? Panalangin ng Panginoong Jesucristo. Gayon din naman ang gawin natin, na tayo'y manalangin sa Diyos. Na tayo'y huwag ihatid sa tukso. Kung meron mang tukso, mga pagsubok, maliwanag naman sabi sa banal na kasulatan, ibibigay ang paraan ng pag-ilag sa tukso. Hindi tayo bibigyan ng malaking pagsubok kung hindi natin kaya. Binigyan ka ng pagsubok, alam ng Diyos, kaya mo yan. Lakasan mo lang ang iyong pananampalataya. No? Tulad ng nangyari din sa ating Panginoong Jesucristo. Sana'y, nung sabi niya, noong siya nananalangin, no? Sa Gethsemane, nanalangin siya sa Diyos. Alam niya yung hirap na daranasin niya. Yung mga pagtitiis na kahantungan niya. Alam niya yung hirap. Alam niyang papatayin siya. Alam niya siya ipahihirapan. Kaya ano ang panalangin niya sa Diyos? Panginoon, kumbaga maaari lumagpas sa akin ang sarong ito. Alin yung saro? Yun yung mga hirap na daranasin ng Panginoong Jesucristo. Sana raw lumagpas sa Kanya. Huwag nang mangyari sa Kanya
sapagkat alam niya kung ano yung hirap na kanyang daranasin. Pero anong sabi niya ng huli? Datapwat mangyari ang ibig mo, hindi ang ibig ko. Bagamat nandoon yung alam ng Panginoon Kristo, yung hirap na kanyang daranasin, pero ipinaubayan niya sa Diyos, mangyari ang ibig mo, huwag ang ibig ko. Di ba? Ibig lang sabihin, nandoon ang pagpapasakop ng Panginoong Kristo sa kanyang ama na nagsugo sa kanya, sapagkat ang layunin ng Diyos kung bakit siya isinugo, para talagang ibigay yung kanyang buhay upang sa laman daw bayaran ang kasalanan. No? Sa pamamagitan ng laman ng buhay ng Panginoong Kristo na nag-anyong tao, nag-anyong lamang salarin, yun ang paraan ng Diyos para mabayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. Nagpasakop ang Panginoong Kristo kahit alam niya gaano kahirap yung kanyang daranasin sa kamay ng mga Hudyo. Nagpasakop siya. Gaya rin ang sabi ni Santiago sa 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Pasakop tayo sa Diyos. Sumalangsang daw, iwanan, huwag tayong pasakop doon sa dyablo. Labanan natin siyang matatag ng ating pananampalataya. Tatakas siya. Di ba? Pero kung i-entertain mo pa yung tukso ng dyablo, hindi ka alisan yan. Hindi ka iiwan yan. Kaya ang mabisang paraan, pasakop tayo sa Diyos para tumakas ang dyablo. Nakita niyo ginawa ng Panginoong Kristo? Pagkayari na tatlong panunukso sa Kanya, o di hindi na naig siya, iniwanan niya ang Panginoong Kristo. Hindi niya kaya. Di ba? Saan tayo magtatagumpay kung hindi tayo paaakay sa tukso? 15:54 hanggang 56 ng unang Korinto, datapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Yan. Doon tayo magtatagumpay, doon tayo tutulungan ng Panginoon, ililigtas tayo ng Panginoon, ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga banal, saan? Doon, sa kamatayan. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Diba? Pagka ang tao nagkasala sa Diyos, ano ang kabayaran? Ang kabayaran wika ng kasalanan ay kamatayan. Pagka tayo, mga lingkod ng Panginoon, nakaiwas doon sa kasalanan na itinutukso ng sanglibutan, walang kapangyarihan sa atin ang kamatayan. Aling kamatayan yon? Yung kamatayang walang hanggang kapahamakan, walang hanggang kaparusahan. Para kang nino? Para sa mga makasalanan. Tandaan natin, ang kaparusahang walang hanggan, ang impyerno para doon sa mga makasalanan, sa mga hindi sumamba sa Kanya at sa ating Panginoong Kristo. Doon, may kapangyarihan sa kanila yung kamatayan. Pero sa mga nagbabanal, sa lahat ng lingkod ng Panginoon, wala na raw kapangyarihan. Ang sabi, saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kung tayo sumusunod sa utos ng Diyos, hindi tayo mapapabilang doon sa kamatayang nararamdaman. No? Kasi alam natin yung walang hanggang kamatayan na yon, walang hanggang kaparusahon na yon. No? Papalitan din kung paano ang mga banal, papalitan ng katawang walang kasiraan. No? Ang sabi doon, dapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat. Yun.
So, itong ating katawang may kamatayan, bibihisan ng katawang walang kamatayan para sa buhay na walang hanggan. At meron doon isang klase, kamatayan, yung masasama, yung mga hindi naging lingkod ng Panginoon, yung mga nabulag ng dyablo, ng Diyos ng sanlibutan ito. Papalitan din yung katawan. Katawang wala ding kasiraan. No? Pero, para lang parusahan. Kasi itong katawan nato, masusunog to. Kung itong mismong physical body natin ilalagay sa impyerno, masusunog yan. Wala na. Pero hindi yon. Papalitan din itong katawan ng taong masama sa pagdating ng Panginoong Kristo. No? Pagkayari na 1,000 taon, lahat ng masasama, ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Ang katawan din nila, katawang hindi na itong physical, kundi katawang para na doon sa paghihirap. Yun yung kamatayang nararamdaman. Kamatayang mararamdaman ng tao ng lahat ng mga masasama. Yun yung mangyayari sa hinaharap, sa pagparito ng Panginoon at sa pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya tayo, ang dapat nating kung ang Diyos at si Kristo ang tutulong sa atin upang tayo magtagumpay, gaya ng sabi doon sa talatang 57 pa, datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpasalamat natin yon, mga kapatid, na tayo sa maraming mga pagsubok sa buhay, sa maraming mga tuksong nalagpasan natin, ang Diyos ang tumutulong sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Ibinibigay ang mga paraan ng pag-ilag, ibinibigay ang mga paraan upang makapagtagumpay tayo sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan. At saan tayo dapat higit na sumagana? Kapag kasi nabanggit yung salitang sumagana, pang material agad. Yun nasa isip, kabuhayan agad. Doon lang ba tayo dapat na sumagana? Sa kabuhayan? Pagdating sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos, ito ang dapat na sumagana. Talatang 58. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Doon pala tayo dapat na sumagana sa gawa raw ng Panginoon. Ano yung mga gawa ng Panginoon? Yung mga gawain natin sa loob ng iglesia, yung tungkulin natin sa Diyos, gawin natin. Sumagana tayo doon sa mga gawang kabanalan sa harapan ng Diyos. Dalawa lang naman, tulad ng binasa kanina sa ating Bible study. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Doon sa 2 kautusan na yon, nauuwi yung buong kautusan. Pagka inibig mo ang Diyos, ibig sabihin, ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos. Kung iniibig mo ang Diyos, sasagana ka sa gawa para sa Panginoon. Sasagana ka sa gawa para sa iglesia. Sapagkat itong iglesia ay sa Diyos. Pag-aari ng Diyos, pag-aari ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ano ibig sabihin, hindi walang kabuluhan? May kabuluhan sa Diyos. Yung pagsagana ng ating mga gawa sa Panginoon. Nakatala lahat yan sa aklat ng buhay. Nakarecord yan sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang ginawa natin. Wala tayong maililihim. Kaya ang gawin na natin, yung gawang kabanalan, paglilingkod sa Diyos, mga gawa para sa Panginoon, ang masumpungan sa atin upang saan man, no? Sa lupang ito, tulungan tayo. At higit sa lahat, doon sa ating pananampalataya, tulungan tayo ng Panginoon upang makamit natin yung pinapangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat.